Let's take a look at some of the watches worn by Catherine Bernardo. First photo, this was taken from an interview at pinakita niya ang kanyang Rolex Datejust 41 na naka rose gold and Wimbledon dial. Bakit nga ba Wimbledon ang tawag sa ganyang dial? Full fact, kasi Wimbledon is a prestigious tennis tournament and Rolex has been its official timekeeper since 1978. And yung slate gray dial with the green Roman numerals resembles the color theme of the tournament. Retail price of this configuration is around 948,000 pesos. Market price niya is valued around 990 to 1.1 million pesos. Ito sa second photo, we can see her sporting the Omega Speedmaster in Moonshine Gold. Moonshine Gold is just Omega's way of saying yellow gold. A very beautiful piece with that lovely dark green dial. Definitely not a speedy you'd see every day. Retail price nito is around 2.5 million pesos. Dito sa next photo, suot niya naman yung Rolex GMT Master 2 Pepsi. Iconic piece and arguably the best color of the GMT line. I also love how she chose the one with the Jubilee bracelet because I think it fits the Pepsi better. Retail price ito is around 650,000 pesos. At since this is a very sought after piece at mahirap makuha at retail, ang market price ito is valued around 1.3 to 1.4 million pesos. Dito sa last photo, she's wearing the Rolex Submariner Hawk, one of the best green watches and another sought after piece by collectors since this has been discontinued already. Market price nito depending sa condition is around 980 to 1.1 million pesos. I love how Catherine prefers the bigger sport models at kung pipili ako ng favorite ko, I'd definitely go with the Moonshine Gold Speedmaster. That's all. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, mukhang hindi tuloy pala itong project ni na Ma'am Catherine at ni Sir James Reid. So although ang sabi kasi dito sa TV Patrol kagabi, yung mga bagong shows and movies ng kapamilya mga kasembreros next month, which is September, walang nabanggit dito. So sa comment section may mga naghahanap na asan ang Catherine, no? Asan yung kumapa yung project ni na Ma'am Catherine at saka ni James Reid nga mga kasembreros, no? Kasi they were also expecting yung mga na-mention nandito, yung kina Sir Paolo Abilino, yung alibay nga, no? Si Vong Navarro and Jong Hilario na your face sounds familiar. Tapos yung Deal or No Deal, no? Magbabalik din pala ito sa ABS-CBN mga kasembreros na si Sir Luis po ang magiging host. Yung meet and greet, no, ni na Ma'am Bel Mariano, Sir Piolo Pascual, ni na Sir J.K. Labajo, ni na Kyle Echari, mga kasembreros. And ito po ay parang nagsisimula sila ng shoot mga kasos, pero never nabanggit dito ang kina Sir James Reid, no, and then ni kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So I'm supposing kasi September pa naman, tapos yung sabi kasi ni Sir James Reid ay November yung papapalabas dito sa sa kanyang project, na wala pa talagang idea na kung sino talaga ang magiging magiging leading lady mga kasos. Pero I'm supposing talaga and believing na hindi talaga si Ma'am Catherine mga kasembreros. Although marami ng speculations, yung Marimar nga dati, di ba? So dito po ay medyo tagilid ako. Tapos sina Vice Ganda, sina Sir Vice Ganda at saka si Ma'am Nadine Lustre pala dito ay may entry din, no, sa Metro Manila Film Festival na Call Me Mother. Yun ang kanyang sinabi. Pero matagal pa itong kay Sir Vice Ganda at saka kay Ma'am Nadine Lustre, pero in-announce na dito. So kung nagtataka ako at nagtataka ng marami kung bakit hindi na sama dito yung kaya Sir James Reid mga kasembreros, kung kaya naghanap sila sa comment section. Sabi nga ng ilan dito ay babasahin ko itong isang comment mga kasembreros, no? Sabi dito isa, nasaan yung serye ng Catherine? Sabi nung isa ay wala, baka tinanggihan ni Kat, siya lang naman kasi bubuhay sa karir ni Kat ni James eh. So parang isa parang medyo bitter siya na. Pero may point siya, pero tawag dito, ang nakita kasi dito rin ay busy si Ma'am Catherine sa kanyang kaliwat kanan na kontrata. Yan, kakasign niya lang sa Betadine. Tapos may cream silk, ang dami niyang endorsements na ginagawa. So malamang ay hindi talaga si Ma'am Catherine mga kasembreros ang leading lady dito. So sobrang busy ni phenomenal box office cinema queen ay medyo malabo na, no. So kung meron man siyang project ay in grande, no. When I'm saying in grande, I'm talking about Sir Alden Richards na magiging kapartner niya mga kasembreros. Ganon dapat ang tirada. Yung kumbaga pa isang pelikula lang pero billion ang hahakutin na income. So ganun dapat mga kasembreros. But more than the income, no, alam natin ang kwento ng Catherine. So tahimik lang. Tahimik lang tayo pero salitaan man ako ng salita, no. So yun po, no, talagang kayo, no, ano po ang inyong opinion dito? Pero para sa akin ay
hindi si Ma'am Kath mga kasembreros ang kanyang leading lady dito. So, kagaya ng parang na-mention. Kasi sabi ko nga dito, Sir Vice Ganda, ang layo pa ng Metro Manila Film Festival sa December pa. Pero parang ina-announce na dito mga kasembreros eh. So, pero antay-antay pa tayo ng mga further announcements. And then, ito, next item natin. So, ang kulit ito mga kasembreros. Ang kulit ng ang biking moments dito ng isang fan. Tapos parang inano si Sir Alden dito. Sabi niya, me pag gutom, pag busog. Tapos pag busog na pag gutom naman si Sir Alden ang kanyang itsura. So, sobrang kulit mga kasembreros. Sobrang dami talaga na-inspire dito no sa biking era or biking passion ni Sir Alden mga kasembreros. Kasi mga kabataan, no, yung mga kahit may edad na ay talagang very healthy din kasi sa ating katawan mga kasembreros ang pagbibisikleta. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagbabawas ng timbang, no? At saka gusto mo ng magpapapawis parati mga kasembreros. And then itong isa, medyo nabash ito pero ang kulit kasi ng caption niya, pag si Sir Alden daw naka-bike ng hanggang 105 or 100 kilometers sabi niya dito, ay binabalita. Tapos sila daw na 200 plus kilometers pinapagalitan. So, ang iba dito nayayabangan, no? Kasi sabi ng iba, sino ka ba? Ganun. So, pero para sa kanya, parang good vibes lang naman siguro itong pinost niya mga kasunod na nag-trending. So, kasi biker dito, no? Parang medyo bata-bata pa ito mga kasembreros. Tapos nung nag-post siya nga, although trending, medyo marami naman ang bashing mga kasunod. So, sabi ng iba, pogi kasi siya, tapos ikaw, sabi nga. So, parang ang daming bitter mga kasembreros, no? Sa social media. So, nag-trending nga siya pero So, inspired by Sir Alden pa rin ito mga kasembreros, mga kabataang ito. So, ito yung kagandahan na imbis na magbisyo, imbis na gumawa ng masama, maghilig sa pag-addict sa mga droga o kung ano man dyan, ay nahilig sila sa pagbibisikleta. So, that's one thing na green flag talaga si Sir Alden mga kasembreros, no? Maliban sa kanyang kabutihan, sa kanyang generosity, sa kanyang pagiging humble, ay yung kanyang mga passion na nagiging inspirasyon sa iba. So grabe ang lalim ang lalim mga kasembreros talaga ng ganun din nagre-reflect siya kasi malalim yung pananaw niya sa buhay because he has guidance and wisdom from God. So kung kaya yung kanyang actions, yung kanyang mga ginagawa mga kasembreros ay nagiging motivation din sa iba. Kasi nga mabuti at saka nakakabuti sa katawan at saka sa mental health being ng isang individual. O di ba parang nag-preach na ako dito. So pero yun po no, talagang good vibes ng itong nagbibisikleta mga kasembreros. The next item natin mga kasembreros, ito no, ang kulit din nito mga kasembreros, para siyang animation ni Sir Alden, tapos may parang small version niya. Tapos parang hinahawak-hawakan niya mga kasembreros. Pero edited lang ang pitong. Galing no? Yung picture pinapagalaw nila tapos may mini version mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit din ang caption ni Ma'am Marivic dito na sabi niya, habang si Yaya hindi pa tapos, heto si Alden busy pa sa bike niya. Hindi ko lang kasi may pinapatamaan ba siya dito or parang dito may pinapatamaan ba siya or parang caption nila ito na parang kunwari wala si Yaya. Tapos kasi di ba yung dating gumanap ni Yaya is si Ma'am Sanya Lopez, na parang ganun. Ito rin dito parang gustong sabihin dito mga kasembreros. Kasi yung mga nag-comment din dito, medyo rin ako sa mga nag-comment na mga fans na iba. Sa tamang panahon si Alden di nag-aakse ng oras. Kung makipagrelasyon siya, gusto niya yung pangmatagalan at pagkakasalan na. Tapos sabi naman ng isa, oo nga, sinabi niya dati, to marry daw gusto niya, no? Talagang papapakasalan niya, ayaw niya ng trial and error. Oo, tama ito, no? Itong isa, sabi niya, oo, kaya mas gusto niya mahaba ang ligawan, kaya nga siya rin willing maghintay. So, yun yung ginagawa ng Kath din mga kasembreros, no? Nag-aantayan sila and they're busy doing their own individual projects. And then ito, so, yung mga relo, no, ni Ma'am Catherine, so, nagulat ako na hindi nagulat kasi alam ko naman na ang mamahal na mga Rolex at saka mga relo na ito mga kasembreros. So kasi nga siyempre box office queen lang, no? Hindi yan hindi
Papasusuot ng mga relo, mga ganito. Parang investment din kasi ito mga kasembreros, yung mga mahaling gamit na pwede mong ibenta sa kung gusto mo nang ibenta mga kasembreros. So, yung Rolex dito talagang dati na inisip ko na na parang yung 2020 yata ito na kanyang vinlog, no, na i-vlog rin natin mga kasembreros, na parang finlex niya sa preview na yung relo na Rolex mga kasembreros sa Datejust 41 Wimbledon dial. So gift kasi ito, no, regalo sa kanya, and hindi niya sinabi kung sino ang nag-gift mga kasembreros. So iniisip ko dito na si Sir Alden, kasi nga diba si Sir Alden ang mahilig sa relo, especially Rolex mga kasembreros. So ito po ay parang almost $1 million din, no, 948,000 according dito sa nag-vlog mga kasembreros. And pag Rolex talagang, pag original talagang mahal na, sobrang mahal niyan mga kasembreros. So marami, no, when it comes to relo, talagang Sir Alden ang pumapasok sa unang pumapasok sa isipan natin, because he himself is a watch collector mga kasembreros. So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 21, 2025, Thursday na po, and abang-abang pa kayo ha sa ating mga updates mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ha ang title, Hindi Nagmamaliw. Panaghoy or Lamentations 3:22-23. Pag-ibig mo, Yahweh or Lord, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Napakaganda nga talaga nito mga kasembreros. Ito pang nagsulat ng Panaghoy. Sa English po ay Lamentations, si Prophet Jeremiah. The weeping or the crying prophet mga kasembreros, dahil sa kasamaan, no, at saka hindi pagtalikod sa kasalanan ng mga tao sa Israel at that time. So ito po ay ginawa or sinulat ni Prophet Jeremiah out of suffering, out of great sorrow mga kasembreros, no, great sadness. And yung verse na ito, specifically yung Lamentations 3:22-23, ay nag-offer sa atin ng mensahe ng pag-asa, ng reassurance sa gitna ng backdrop at immense sorrow at devastation ng ating buhay. Kung tayo po ay lubog na sa problema, parang niisip mo wala ng pag-asa, you are anxious, you are depressed, you are hopeless, wow, this is the right verse sa inyo mga kasembreros. And kung papaykwento ko na lang, no, kung babalikan natin yung or magbabackread tayo ng konti dito mga kasembreros, 1-20 mga kasembreros ng Lamentations or Panaghoy 3-1-20 ay inisa-isa ni Prophet Jeremiah mga kasembreros ang kanyang pighati. Pinarusahan siya ng Diyos, na-experience niya yung napaka-tinding dalamhati, no, ang sakit ng kanyang physical, ang sakit ng kanyang mental health mga kasembreros. Apektado lahat, no, ng aspects ng kanyang buhay. Pero binawi niya, kasi ito naalala niya mga kasembreros na hindi nagmamaliw. Ibig sabihin po ng hindi nagmamaliw ay hindi po natatapos, hindi po nag-waver, hindi po nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kumaga pa, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas at walang hanggan siya mga kasembreros. Hindi, kahit nasa dulo na walang hanggan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. Grabe, no? Malaking na Tagalog ito mga kasembreros, pero yun po siya, hindi po natatapos ang kanyang pag-ibig. So kaya ang message na ito, kung tayo po ay may doubts tayo, no, marami tayong disappointments, ang passage na ito ay napakaganda. So sabi dito, no, the faithful love of Yahweh never ceases. So sa English po yan mga kasembreros, no, ang pag-ibig ni Yahweh or ni Lord mga kasembreros ay hindi nagmamaliw. So this this represents the eternality, kung paano yung walang katapusang pag-ibig niya mga kasembreros para sa mga taong nananalig at saka nagtitiwala sa Kanya. So it reminds us of God's unwavering and steadfast love for His people. Despite their disobedience and the dire consequences they faced, God's love remained constant. Grabe, no? The Bible is telling us na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. And Jesus Christ Himself is the same yesterday, today, and forever mga kasembreros. So despite ng ating mga kasalanan, yes, may mga imperfections tayo, may mga flaws tayo,
But wag natin gawin yun na rason mga kasambreros para hindi na tumalima at hindi na tumawag sa Panginoon. So this love is not conditional or temporary but endures forever. So masabi pa dito yung kanyang awa ay sariwa, no? At saka yung kanyang mercy mga kasambreros ay hindi sariwa bawat umaga. So wala siyang kapantay ang kanyang kahabagan ay walang kapantay mga kasambreros. Ito ay sariwa bawat umaga. So yung mercies na never nag-e-end mga kasambreros, even in the midst of judgment and suffering, God's mercies are abundant and everlasting. Grabe, no? Napakatindi nito mga kasambreros. His compassion and kindness are not depleted or exhausted. So hindi siya nababawasan mga kasambreros. Kasi tayo, di ba, parang pag kunwari ang tatay tayo or magulang tayo or kuya tayo or someone nagsasaway sa ating anak or sa ating kapatid na nakababata. So di ba parang naubos ang pasensya ko, wag mo sagarin ang pasensya ko. Di ba ganun tayo minsan na parang pag naubusan na tayo ng pasensya, unti-unti, kumbaga pag ganun ba, parang pag na-extend na, pag na-expand na, pag umabot na dun sa borderline, ay gano'n, no? Nagpaparusa tayo at saka meron tayong punishment dun sa sinasaway natin. Ang Diyos po natin, kahit na magparusa man siya, ay hindi po nababawasan ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig mga kasambreros. Hindi po nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, no? Kasi kung isipin mo, kung si Lord si God the Father ay hindi mahabagin at maibiging Diyos at saka nauubusan ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang loving kindness, kapag naubos yun, kung naubos na yun mga kasambreros, hindi na niya ipapadala si Jesus Christ. Okay? Come to think of that, in a simple logic, ay hindi niya ipapadala kasi ilang taon na, ilang generations na lumipas, no? From the book of Genesis down to the book of Malachi na pinaka-last book sa Testament, sa Old Testament mga kasambreros. And come to think na yung mga tao sobrang dami na from the time of Noah na nagkaroon ng great flood kasi ang mga tao sobrang suwail, yung mga gusto na nila, yung lust of the flesh, no? Yung mga angels from heaven bumaba sa lupa para magkaroon ng ng mga partners and so on mga kasambreros, no? From that time to Exodus, to Leviticus, to Numbers, to Deuteronomy, to Chronicles, to Judges and so on mga kasambreros. Ang dami ng chances, ang dami ng scenarios mga kasambreros and timelines. Yung genealogies ba, yung lahi na from Adam and Eve down to the prophets, down to Moses, down to Joshua and so on mga sobrang dami na. So kung isipin mo, kung ikaw hindi ka Diyos, ikaw ay mortal being lamang, talagang mauubos na yung pasensya mo. Isang tao pa nga lang yung sasaway natin minsan, talagang nauubos na kanyang pasensya natin. How much more yung million, billion katao mga kasambreros. And siguro pag binilang natin na yung bilang ng tao from Adam and Eve down to the present generation na meron tayo, siguro umabot na ng trillion, no? Trillion at saka hindi na mabilang yung mga kasambreros. Sobrang dami na hindi lang na-account kasi only God has the complete records mga kasambreros sa heaven. So pero grabe katindi, no? Ang pag-ibig at saka ang awa ng Diyos ay hindi pa rin nagmamaliw mga kasambreros. Kasi nga simply because He is God and we are not. Grabe, no? Ang sabi nito, great is your faithfulness, no? Grabe ang katapatan ng Diyos mga kasambreros. These words express the awe-inspiring nature of God's faithfulness, ang kanyang katapatan. Ang kanyang katapatan ay nagsusurpass sa human comprehension. Ibig sabihin, hindi siya kayang sukatin ng tao. Kahit na genius ka pa na may pinakamataas na IQ mga kasambreros or intelligence quotient, ay hindi siya malalagpasan at hindi masusukat ang kanyang katapatan. It is constant, unwavering, and reliable. Even in the darkest times, we can trust in His faithfulness to sustain and guide us. Grabe, no? The broader context of the book of Lamentations enhances the significance of these verses. The book portrays the desolation and despair experienced by the Israelites following the destructions of Jerusalem. Yet, within this context, a deep sorrow and mourning, the author acknowledges God's steadfast love and faithfulness. Grabe, kung tayo po na-in-love sa ating jowa, sa ating asawa, mas ma-in-love tayo sa dakila at saka hindi nagmamaliw na pagsinta. No, pagsintang wagas na hindi nagwawakas mga kasambreros, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And ang verse na ito ay nagsaserve sa atin ng isang powerful reminder, no, ng Diyos at ang kanyang katapatan at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. That is why
kung meron mga sentro yung ating relasyon sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating anak, sa ating kaibigan, dapat ang sentro dyan ay ang Diyos natin, because hindi nagmamaliw, walang katapusan, unending, eternal, forever ang kanyang pag-ibig, mga kasubres. Parati nating binibigyan ng example na kapag sa mag-asawa, hindi sentro ang Diyos, kundi ang sentro nila yung kanilang sarili, yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kapag naubusan na ng pag-ibig ang isa, tapos yung isa ganun din, ay saan sila sasalok ng pag-ibig, no? Kasi wala silang prayer time, wala silang devotional time, wala silang Bible time. So ang tendency, madaling naghihiwalay ang magpamilya or mag-asawa, mga kasus, because walang sa gitna. Okay? Ang sarili nila at saka ang kanilang pag-ibig nakadepende sa bawat isa. Wala ang Diyos sa gitna ng kanilang relasyon. So, yun po yung pinagkaiba. Kasi pag naubusan ng pag-ibig at pasensya at saka pag-unawa si Mr., si Mrs. ay pwede makasalok ng si Mr. at saka si Mrs. pwede makasalok ng love, patience, understanding ulit, no, sa Panginoon, na hindi po nauubos ang kanyang spring of love. Siya pong source niya, siya pong ultimate at saka never-ending source ng mga mabubuting characters, mga kasibres. Napakaganda, no, ng ating topic, mga kasibres. But in the meantime, yan lamang po sa topikong ito. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, pagsintang wagas at hindi nagmamaliw mula sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasibres, and paalam po. I love you.